Ako si Christina at noong na kong marating ang baryo ng aking lola ay pakiramdam ko'y para akong estrangheran isinubo sa isang mundong hindi ko kilala. Sanay ako sa inay ng Maynila, mga busina ng jeep, nagmamadaling tao at mga ilaw na hindi kailanmang namamatay sa gabi. Kaya nang biglang maputol ang lahat ng iyon dahil sa pagkawala ko ng trabaho at pagkakautang sa inuupahan kong silid, wala akong nagawa kundi umuwi sa baryo ng aking lola para makalayo sa gulo ng lungsod. Sa isang banda, yun na lamang ang tanging lugar na maaari kong puntahan. Tahimik, luntian at tila ba natutulog ang oras. Ngunit sa katahimikan, may kakaibang bigat din akong nararamdaman. Pagdating ko pa lang sa maliit na kubo ni Lola, ramdam ko na ang mga mata ng mga kapitbahay na nakamasid sa akin. Parang sinusukat nila kung saan ako nanggaling, kung anong klaseng buhay meron ako, at bakit ako biglang napadpad dito. Naririnig ko ang mga pabulong nila habang inaayos ko ang mga gamit ko sa balkonahe. "Dayuhan, maganda pero delikado," sabi ng isang matandang babae. Pinilit kong hindi pansinin, pero sa totoo lang, kinabahan ako. Lalo na nang magkwento si Lola ng gabing iyon habang kumakain kami ng tinola. Aniya, habang pinupunasan ang kanyang kamay sa laylayan ng duster. "Dito sa baryo, huwag kang gagala ng mag-isa sa gabi. Maraming kwento tungkol sa mga nilalang na hindi mo makikita sa siyudad." Natawa ako ng marahan. Iniisip na baka isa lamang itong pananakot na gaya ng mga kwento ng bata. Pero seryoso ang tingin niya, mabigat ang tinig. Hindi biro, apo. Lalo na ang mga engkanto sa may gubat. Minsan, kapag natipuhan nila ang isang tao, hindi na nila pinakakawalan. Hindi ako agad naniwala. Lumaki ako sa Maynila kung saan lahat may paliwanag, elektrisidad, agham at abala sa pang-araw-araw na buhay. Kaya para sa akin, ang mga engkanto at diwata ay parte lang ng kwento ng matatanda. Pero sa mga sumunod na araw, napansin kong iba ang aura ng baryo. Ang katahimikan ng gabi ay hindi basta katahimikan, kundi tila paghihintay ang mga puno sa paligid, masyado yatang buhay ang mga anino. At ang ihip ng hangin ay parang may dinadalang bulong. Una kong napansin na masyado akong naiiba, habang ang ibang mga dalaga sa baryo ay sanay sa simpleng pamumuhay, nakapalda, may hawak na bayong at marunong makibagay sa isa't isa. Ako na may dala ang modernong pananamit at halatang galing sa lungsod. Madalas, pinapansin ng mga lalaki ang aking itsura, ngunit halata rin sa kanilang mga mata ang kaba. Para bang may takot silang hindi nila maipaliwanag. Sa bawat tingin, para akong may bigat na hindi ko alam kung saan galing. Isang hapon, sinubukan kong pumunta sa maliit na talon sa likod ng gubat. Sabi ni Lola, huwag daw akong tumuloy doon, pero matigas ang ulo ko. Wala namang masama kung mamimitas lang ako ng prutas, bulong ko sa sarili. Habang naglalakad ako sa masukal na daan, nararamdaman kong parang may mga matang nakasunod. Iniisip ko na baka hayop lang iyon o baka guni-guni ko lang dahil sa mga kwento ni Lola. Pero may kakaibang lamig na dumampi sa batok ko. Doon ko naisip na baka hindi nga biro ang mga babala. Pagbalik ko sa baryo, lalo akong napansin ng mga tao. May isang batang babae na nagsabi sa nanay niya habang nakatingin sa akin, "Nanay, siya ba yung nakikita ng mga engkanto?" Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit parang tiyak siya na ako ay pinagmamasdan ng mga nilalang na iyon? Lalong uminit ang dugo ko sa mga usap-usapan. Hindi ko kayang magpatalo sa takot. Kaya kinabukasan, sinadya kong bumalik sa gubat. Gusto kong patunayan sa sarili ko na walang engkanto, na lahat ay katang-isip lamang. Habang lumalalim ako sa gubat, lumalakas din ang tibok ng puso ko. Ang mga puno masyadong tahimik. Wala man lang ibon o kuliglig na maririnig. Doon ako natigilan. Ang hangin ay parang nagdikit sa aking balat.
malamig at mabigat. At sa kalayuan may aninong gumalaw, matangkad, tuwid at tila nakatingin direkta sa akin. Nanatili akong nakatayo, hindi makagalaw, pilit na nilalabanan ang takot. Pinikit ko ang mga mata ko sandali, umaasang pagdilat ko ay mawawala na iyon. Ngunit nang imulat ko muli, naroon pa rin, mas malinaw na ngayon. Hindi ko makita ang mukha, pero ramdam ko ang kakaibang presensya. Para bang may hatak sa aking mga paa na huwag nang umalis. Doon ko unang naramdaman na ang mga kwento ni Lola ay hindi lang basta alamat. May mga bagay sa baryo na hindi ko pa nauunawaan at baka nga ako ang kanilang pinili. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa banig, hindi ako mapakali. Sa isipan ko ay paulit-ulit kong nakikita ang aninong iyon sa gubat. Sino siya? Tao ba iyon? O isa sa mga nilalang na binabanggit ng mga matatanda? Hindi ko ta alam noon, pero unti-unti na palang nagsisimula ang kwento ko sa kanya. At hindi ko alam kung ito ba'y simula ng aking kapahamakan o ng isang pag-ibig na hindi ko pa naranasan kailanman. Kinabukasan, hindi ko pa ring mawaglip sa isip ko ang aninong nakita ko sa gubat. Paulit-ulit kong iniisip kung baka may taong nakatira roon at nagkataong nadaanan ko, pero ang tao na iyon, bakit ganoon ang presensya niya? Hindi iyon katulad ng karaniwang tao, may bigat at lamig na tila bumabalot sa paligid. Naisip ko na baka dala lang ng pagod at imahinasyon ko ang lahat, kaya nagpasya akong bumalik sa gubat para patunayan sa sarili ko na walang kakaibang nilalang doon. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, may kaba na hindi ko maalis at pakiramdam ko'y may naghihintay sa akin. Habang naglalakad ako sa makitid na daan, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang nagmamakaawa na wag nang tumuloy. Ngunit mas matindi ang kuryosidad ko. Habang mas lumalalim ako, mas lumalakas ang malamig na simoy ng hangin. Tila ba hindi ito ordinaryong hangin, kundi may dalang mga bulong na hindi ko maintindihan. Maya-maya'y biglang huminto ang mga paa ko. Sa tapat ko, nakatayo siya, hindi na anino, kundi malinaw na anyo ng isang binata. Matangkad siya, maputi ang balat na halos kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Ang buhok niya'y itim na makintab at umaabot hanggang balikat, at ang kanyang mga mata ay hindi ko maipaliwanan. Madilim, ngunit may ningning na tila humahaplos sa kaluluwa ko. May suot siyang damit na hindi ko pa nakikita kailanman. Gawa sa tila telang kumikislap. May disenyong tila hinabi mula sa mga dahon at hiyas. Napatigil ako, hindi makapagsalita. Dayuhan, ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tinig niya'y malalim at malamig, ngunit may lambing na nakapapawi ng takot. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Napalunok ako bago napasagot. Nagpunta lang ako para mamitas ng prutas. Naligaw yata ako. Ang boses ko'y nanginginig. Hindi ko alam kung sa takot o dahil sa kakaibang aura ng binatang kaharap ko. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit hindi iyon karaniwang ngiti. Para bang may tinatago siyang sikreto. Hindi ka dapat narito, mapanganib sa isang tulad mo. Bakit mapanganib? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang tinig ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay lumapit siya ng marahan at sa bawat hakbang ay pakiramdam ko'y mas lalo akong natutulala. Nang nasa harap na siya, halos hindi ko na maramdaman ang paligid. Ang amoy ng hangin ay nagbago, tila ba amoy ng mga bulaklak na hindi ko kilala, at ang paligid ay lumabo, parang kami na lang ang naroon. Dahil hindi mo alam kung sino ako, sagot niya sa wakas. Ako si Boily, tagapagmana ng kaharian ng mga engkanto sa kagubatan ito. Napatda ako. Ang lahat ng babala ni Lola ay biglang sumagi sa isipan ko. Engkanto. Isa sa mga nilalang na sinasabing kumukuha ng mga babae, inilalayo sa kanilang pamilya at hindi na muling nakababalik. Pero sa halip na tumakbo o sumigaw, nanatili lang akong nakatayo roon.
hindi mawala sa titig ng kanyang mga mata. Hindi kita sasaktan, dagdag niya, marahang inilapit ang kanyang kamay na parang nais akong abutin, ngunit bigla ring umatras. Ngunit kailangan mong malaman, matagal na kitang minamasdan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Paanong minamasdan? Kailan pa? Bakit ako? Halos pabulong kong tanong. Hindi ko alam, sagot niya. At sa unang pagkakataon, nakita kong may bahid ng pagkalio sa kanyang mukha. Ngunit mula nang una kitang makita sa baryo, hindi ko na maalis ang aking paningin sa iyo. Iba ka sa lahat ng taong dumaan sa kagubatang ito. Napalunok ako, pilit hinahanap ang lakas para kumilos. Gusto kong maniwala na niloloko lang niya ako, na isa lamang itong panaginip. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang may bigat na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ako naniniwala. Mahina kong sabi, pilit na binabalik ang katinuan. Kung totoo man ang sinasabi mo, bakit mo ako nilalapitan? Ano ba ang gusto mo sa akin? Ngumiti siya muli, ngunit ngayon ay mas malinaw ang damdamin sa likod noon. Hindi lang lihim kundi pagnanasa at paghanga. Ang gusto ko, Aniya, ay makilala ka. Kailangan mong mag-ingat. Christina, kapag nalaman ng iba kong kauri na pinili kita, hindi ka nila basta-basta tatanggapin. Biglang gumapang ang kilabot sa katawan ko. May biglang kaluskos sa paligid, mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Napatingin ako roon, ngunit agad din silang naglaho. Nang bumalik ang tingin ko kay Boily, nakatingin siya sa akin na para bang may tinataya. Umalis ka na ngayon. Seryoso niyang wika. Bago pa mapansin ng iba, hindi ko na pinilit pang sumagot. Sa halip ay mabilis akong umalis, halos tumatakbo palabas ng gubat. Habang naglalakad pabalik sa kubo ni Lola, paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari. Totoo bang engkanto siya? Totoo bang pinagmamasdan niya ako? At higit sa lahat, bakit ako ang pinili niya? Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Lola na naghihintay sa may pintuan, halatang nag-aalala. Saan ka galing? Tanong niya. Hindi ako nakasagot agad, ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ko. Huwag mong sabihing nakatagpo ka ng isa sa kanila, bulong niya. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin, ngunit sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula na ang isang kwento na hindi ko na maaaring takasan. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, bumabalik lagi ang imahe ng binatang engkanto, si Boily, na nakatayo sa gitna ng gubat. Malinaw na malinaw ang mukha, ang mga matang parang may dalang sikreto, at ang boses niyang nanunuot sa dibdib ko. Ang sabi niya, matagal na niya akong minamasdan. Ang ideya na may nilalang na ganoon ang may interes sa akin ay nakatatakot, pero may parte ring sa sarili ko na hindi maipaliwanag kung bakit hindi ko rin siya kayang kalimutan. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, napansin kong kakaiba ang mga tingin ng mga kapitbahay. Para bang lahat sila ay may gustong itanong, ngunit pinipiling manahimik, hanggang sa may lumapit na isang matandang babae, si Aling Manda, na kilala sa baryo bilang isa sa mga pinakamatabil at mahilig magkwento. Christina, sabi niya habang nag-aayos ng batya ng sarili niyang labada. May mga balita akong naririnig. Sabi ng mga tao, may nakita raw na aninong sumasabay sa'yo kapag pumapasok ka sa gubat. Totoo ba iyon? Napatingin ako sa kanya at hindi ko alam kung paano ako sasagot. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo dahil baka lalo lang silang magtulungan na takutin ako. Baka hayop lang po iyon, Aling Manda. Madilim na kasi doon. Sagot ko na lang, pilit na ngumiti. Pero alam kong hindi siya kumbinsido. Nakita ko ang paraan ng kanyang mga mata na parang alam na niya ang hindi ko sinasabi. Makalipas ang ilang araw, lumalakas ng bulungan sa baryo. Kapag dumadaan ako sa tindahan, naririnig ko ang pabulong nilang mga tanong. Siya na kaya ang natipuhan ng engkanto? Nakakatakot, baka kunin siya. Maganda kasi, kaya hindi nakapagtataka. Hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa. Ngunit ramdam ko,
unti-unti na akong nagiging sentro ng kanilang takot at tsismis. Isang gabi, habang kumakain kami ni Lola, hindi na siya nakatiis. Christina, may itatanong ako. Nakita mo ba talaga ang sinasabi nila? Huwag kang matakot, apo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napabuntong hininga ako at hindi ko na kinaya ang bigat na tinatago ko. Oo Lola, nakita ko siya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero totoo siya. Siya si Boily at sinabi niya na isa siyang prinsipe ng mga engkanto. Nanlaki ang mga mata ni Lola at halos mabitawan niya ang hawak na kutsara. Naku, Diyos ko, Christina, delikado iyan. Kapag natipuhan ka ng engkanto, mahirap nang makawala. Marami ng dalagang nawala noon. Ang iba'y hindi na muling bumalik. Pero Lola, sagot ko, halos hindi ko makontrol ang tono ng boses ko. Hindi naman siya mukhang masama. Wala akong naramdaman na balak niya akong saktan. Ang sabi niya, gusto lang niya akong makilala. Umiling si Lola, puno ng kaba ang kanyang mga mata. Iyan ang sinasabi nila palagi. Gagamitin nila ang kanilang anyo para dayain ka. Pero tandaan mo, Christina, iba ang mundo nila sa mundo natin. Huwag mong hayaang madala ka ng kanilang salita. Ngunit kahit anong paalala ni Lola, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang hatak ng gubat. Para bang may tawag na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa puso ko. At sa bawat pagkakataon, si Boily ang nasa isip ko. Isang hapon, habang naglalakad ako papunta sa sapa para mag-igib ng tubig, bigla kong naramdaman na may nakasunod sa akin. Paglingon ko, wala namang tao. Ngunit nang humakbang ako muli, bigla siyang sumulpot sa gilid ng mga puno. Si Boily. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero bago pa ako makapagsalita, nagsalita siya. Bakit mo ako iniiwasan? Tanong niya at ang tinig niya'y puno ng lungkot. Hindi kita iniiwasan, sagot ko bagaman halatang kinakabahan. Pero pinagbawalan ako ni Lola. Natatakot siya na baka may mangyari sa akin. Lumapit siya at muli kong naramdaman ang kakaibang lamig ng kanyang presensya. Ngunit kasabay noon ay isang uri ng ginhawang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Alam kong hindi mo ako lubos na kilala, pero maniwala ka, Christina. Matagal na kitang pinagmamasdan at ikaw ang una kong minahal mula sa mundo ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Bakit ako? Maraming babae sa baryo. Bakit ako pa? Numiti siya, isang ngiting hindi ko malilimutan. Dahil iba ka, ang liwanag mo, kahit sa gitna ng dilim, nakikita ko. At kahit pinipilit mong itanggi, alam kong nararamdaman mo rin ang hataf sa pagitan natin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Totoo, may kakaiba sa nararamdaman ko. Para bang tuwing nakikita ko siya, nawawala ang lahat ng takot at naiwan lang ang kakaibang kapayapaan. Pero sa likod ng lahat, nariyan ang mga salita ni Lola at ang mga babala ng mga tao. Bago ako makapagsalita muli, marahan siyang umatras at tumingin sa akin na para bang nagmamakaawa. Darating ang araw, Christina, na kailangan mong pumili. Pero sana kapag dumating iyon, piliin mo ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang naglaho sa hangin. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Hawak ang timba at nanginginig sa damdamin. Hindi ko alam kung anong klaseng kapalaran ang hinihintay sa akin, ngunit malinaw na nagsisimula ng kumapal ang mga kwento ng baryo at ako ang nasa gitna ng lahat. Simula nang muli kaming magkita ni Boily sa gubat at marinig ang mga salitang binitiwan niya, hindi na ako mapakali. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong naguguluhan sa sarili ko. Sa isang banda dama ko ang kakaibang init ng kanyang presensya. Parang may halong pang-akit na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa kabilang banda, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga babala ni Lola at ang mga bulungan ng mga taga-baryo. Para bang unti-unti na nilang binabalot ng takot ang katauhan ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe, lumapit si Lola
at tahimik na umupo sa tabi ko. Sa kabila ng lamig ng hangin, kita ko sa kanyang mukha ang bigat ng iniisip. "Christina," mahinahon niyang sabi, "hindi ko na paliliguyin pa. Maraming nakakapansin sa'yo. Sabi nila may kakaiba sa paligid mo. Parang may matang nakamasid palagi. Totoo ba iyon?" Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Napayuko ako at marahang tumango. "Oo, Lola, nakita ko siya ulit. Nakausap ko pa." At sinabi niyang prinsipe siya ng mga engkanto. Napatigil si Lola, huminga ng malalim bago nagsalita. "Apo, hindi mo alam ang pinapasok mo. Kapag natipuhan ka ng engkanto, delikado iyan. Hindi mo sila basta pwedeng tanggihan, pero hindi mo rin basta pwedeng tanggapin. Ang mga kagaya nila, malakas, makapangyarihan, at naiiba ang mundong ginagalawan." "Pero Lola," sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko, "hindi siya tulad ng iniisip mo. Hindi siya masama. Hindi ko nakita sa kanya ang intensyon na saktan ako." Umiling si Lola at mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Iyan ang sinasabi ng marami bago sila nawala. Hindi lahat ng nilalang ay nagpapakita ng tunay na kulay. At kahit sabihin mong mabuti siya, tandaan mong hindi mo siya kauri. Magkaiba kayo ng mundo. At kapag pinili mo ang isang tulad niya, baka mawala ka na rin sa amin. Nabuo ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit napapansin kung lumalalim ang damdamin ko para kay Boily. Ngunit ramdam ko rin ang totoo sa mga sinasabi ni Lola. Hindi biro ang mga ganitong bagay. Lalo pang naging masalimuot ang lahat ng kinabukasan. Habang nasa tindahan ako, narinig ko ang mga bulungan ng ilang kababaihan. Siya raw ang kinakausap ng engkanto sa gubat. "Delikado iyan, baka bigla na lang mawala. Baka sumpain pa ang buong baryo kapag hindi siya sumama." Napako ang mga mata nila sa akin, puno ng halong takot at paninisi. Pakiramdam ko para akong isang salot na unti-unting tinataboy. Maging ang mga bata, tuwing dumadaan ako, tumatakbo palayo, natatakot na baka madamay sila sa sinasabing sumpa ng engkanto. Pag-uwi ko, ramdam kong mabigat ang hangin sa baryo. Pati si Lola, tahimik lang at hindi na muling nagbanggit tungkol sa nakita ko. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong nag-aalala siya sa akin ng higit pa sa dati. Nang sumunod na gabi, muling nagpakita si Boily. Hindi sa gubat kundi mismong sa labas ng bahay namin. Napatigil ako nang makita ko siyang nakatayo sa dilim, nakatingin sa akin na parang hinihingi ang aking atensyon. Lumabas ako ng dahan-dahan at pinilit huwag gumawa ng ingay. "Bakit ka narito?" tanong ko, halos pabulong. "Hindi ko na matiis na hindi ka makita," sagot niya. At sa kanyang tinig, ramdam ko ang lungkot at pananabik. "Alam kong pinagbawalan ka. Alam kong natatakot ka. Pero Christina, gusto kong malaman mo na wala akong ibang hangad, kundi ang makilala ka pa ng lubusan. Hindi mo ba alam na delikado ito? Kapag may nakakita sa atin, mas lalo silang matatakot. Mas lalo nilang ituturing na sumpa ang presensya mo." Lumapit siya at marahan niyang hinawakan ng aking braso. Malamig ngunit banayad. "Wala akong pakialam sa iniisip nila. Ang mahalaga, alam kong ikaw ang pinili ko. Ikaw lang ang tao na nakapagpabago ng lahat ng nakasanayan ko sa aming kaharian." Napaluha ako sa mga salita niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman kong totoo ang kanyang damdamin. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Lola. Napatigil si Boily at sa isang iglap ay naglaho siyang parang usok. Nakita ni Lola ang luha ko at nanginginig kong kamay. "Christina," bulong niya, nanginginig ang boses. "Huwag mo hayaang mahulog ang puso mo sa isang engkanto. Tandaan mo, kapag pinili mo siya, baka hindi ka na makabalik pa." Hindi ako nakasagot. Sa halip, tumakbo ako papasok ng bahay. Umupo sa sulok at doon ibinuhos ang lahat ng bigat ng nararamdaman ko. Totoo bang mapanganib ang lahat ng ito?
O baka naman, para sa unang pagkakataon, natagpuan ko na ang isang pag-ibig na totoo at dalisay kahit sa gitna ng hiwaga. Ngunit malinaw sa akin ang isang bagay, hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. At ang baryo, kasama ng lahat ng tao rito, ay lalo lamang magpapahirap sa pagpili ko. Lumipas ang ilang araw mula nang makita ko si Boily sa labas ng bahay namin. Ngunit hindi ko yan matanggal sa isip ko. Parang paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang malamig ngunit banayad na haplos ng kanyang kamay sa aking braso at ang paraan ng kanyang pagtitig na tila ba kaya niyang makita hanggang sa kaluluwa ko. Pilit kong iniwasan ang gubat. Pilit kong iniwasan ang mga lugar na alam kong maaaring magpakita siya. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko ay parang may humihila sa akin pabalik. Lalong lumala ang mga bulungan sa baryo. Tuwing dumadaan ako, ramdam ko ang mga matang nakamasid. May halong takot at pagdududa. Isang hapon, narinig ko mismo ang dalawang lalaki habang nag-uusap sa may tindahan. Kapag hindi natin inawat ang dalagang iyan, baka madamay tayong lahat. Kapag nakuha na siya ng engkanto, baka sumpain ang buong baryo. Ang isa namang matanda ay sumabat. Dapat hindi na siya pinapayagang gumala. Hindi ligtas sa atin ang ganyang ugnayan. Hindi ko sila hinarap, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang kanilang binibitawan. Parang wala na akong lugar sa baryo. Inagabihan, muling dumalaw si Boily. Ngayon ay hindi na siya nagtagong parang anino, bagkus ay diretsong lumapit sa akin. Habang nakaupo ako sa tabi ng maliit na ilawan sa balkonahe. Ang kanyang anyo ay mas malinaw pa ngayon at ang kanyang presensya ay mas matapang na para bang handa siyang ipaglaban ang dahilan ng kanyang paglapit. Christina, marahan niyang sabi, hindi mo kailangang matakot. Oo, marami silang sinasabi laban sa atin, pero nais kong malaman mo ang totoo. Ako si Boily, prinsipe ng aming lahi. At hindi ako nagbibiro nang sabihin kong ikaw ang pinili ko. Napatingin ako sa kanya at sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong. Bakit ako, Boily? Bakit ako pa, samantalang marami kang pwedeng piliin sa iyong kaharian? Hindi ba't mas madali para sa'yo na pumili ng iyong kauri? Tumitig siya sa akin. Seryoso ang anyo. Dahil wala sa kanila ang liwanag na nasa'yo. Sa mundo namin, lahat ay maganda, lahat ay marikit, ngunit walang sino man ang nakapagbigay sa akin ng damdaming gaya ng nadama ko nang makita kita. Hindi ko ito maipaliwanag, ngunit alam ko na ikaw lamang ang nais kong makasama. Nanahimik ako at ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Totoo, nararamdaman ko rin ang kakaibang hatak na hindi ko maipaliwanag. Ngunit naroon pa rin ang mga salitang iniwan ni Lola at ng mga tao sa baryo. Hindi mo ba alam na delikado ito? Kapag pinili kita, baka hindi na ako makabalik sa mundo ko. At kapag tumanggi naman ako, baka ikaw at ang buong baryo ang madamay. Marahang lumapit si Boily. Halos magdikit na ang aming mga mukha. Kung kinakailangan, handa akong isuko ang lahat. Kaharian, kapangyarihan, lahat ng nakatali sa aking pangalan bilang prinsipe. Huwag mo lang akong iwan, Christina. Natigilan ako. Paano niya nasasabi ang ganito? Isang nilalang na lumaki sa kapangyarihan at hiwaga, handang iwan ang lahat para sa isang tulad kong ordinaryong babae mula sa lungsod. May parte sa akin na naniniwala, ngunit may parte rin na hindi makapaniwala. Habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, naramdaman kong totoo ang kanyang mga salita. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may kaluskos mula sa paligid. Napalingon ako at nakita kong may mga aninong gumagalaw sa gilid ng mga puno. Hindi iyon mga tao mula sa baryo. Ramdam kong iba sila. Malamlam ang kanilang mga mata at may kakaibang lamig ang hangin na dala nila. Huwag kang matakot, bulong ni Boily habang hinaharangan ako. Sila ay mga bantay mula sa aming mundo.
Hindi sila sang-ayon na lumapit ako sa iyo. Ngunit kailangan kong ipaglaban ang ating ugnayan. Sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kalalim ang komplikasyon ng lahat ng ito. Hindi lamang ako at si Boily ang sangkot. Pati ang kanyang mundo, pati ang buong baryo. Ilaba lahat ay magiging bahagi ng laban. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ko magawang magsalita kay Lola. Natulog ako ng hindi mapakali. At sa mga panaginip ko, ay paulit-ulit kong naririnig ang tinig ni Boily na nagsasabing, "Piliin mo ako." Ngunit, kasabay noon ay ang mga boses ng mga tao sa baryo, paulit-ulit na nagbababala na ako'y mawawala kapag nagkamali ng desisyon. Pagmulat ko kinabukasan, alam kong darating ang oras na hindi ko na maiiwasan ang pagpili. Ngunit sa ngayon, isa lang ang malinaw sa akin. Mas lalo akong nahuhulog sa hiwaga ng prinsipe ng mga engkanto. Kahit alam kong maaaring kapalit nito ay ang lahat ng bagay na dati kong kilala. Makalipas ang mga araw ng sunod-sunod na pagtatagpo namin ni Boily, naramdaman kong unti-unti nang nababago ang takbo ng aking buhay. Kahit piliting kong umiwas, hindi ko magawang kalimutan ang kanyang mga salita. Para bang bawat sandali ay may hatak pabalik sa gubat, pabalik sa kanyang mga mata na laging puno ng kakaibang pangako. Ngunit kasabay ng damdaming iyon ay ang lumalaking kaba sa loob ko. Alam kong tama si Lola at ang mga taga-baryo. May bigat na dala ang ugnayang ito na maaaring ikapahamak ko. Ngunit paano ko pipigilan ang pusong tila may sariling pasya? Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas at pinagmamasdan ang liwanag ng buwan, biglang sumulpot si Boily. Hindi na ako nagulat, para bang nasanay na ako sa kanyang biglaang pagdating. Ngunit ang pagkakataong iyon ay iba. May kakaibang lungkot sa kanyang mukha at ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. "Christina, mahina niyong sambit. Hindi na sapat ang mga sandaling ninanakaw ko para makasama ka. Kailangan kong ipakita sa iyo ang buong katotohanan. Sumama ka sa akin, kahit ngayong gabi lamang, at ipapakita ko ang aming mundo." Nabigla ako. Sa loob ng mahabang panahon, puro kwento lamang ang naririnig ko tungkol sa kaharian ng mga engkanto. Isang mundong hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Ang ideya na makikita ko iyon ay nakakatakot at nakakaengganyo sa parehong oras. "Boily," mahina kong sagot. "Paano kung hindi ako makabalik? Paano kung iyon na ang huli kong pagkakataong makita ang baryo at si Lola?" Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay. Malamig ngunit may dalang ginhawa. "Pangako, ibabalik kita. Hindi ko kayang itapon ka sa mundong hindi mo pa kayang yakapin. Ngunit kailangan mong makita para maintindihan mo kung bakit ko pinipilit na piliin mo ako." Huminga ako ng malalim at marahang tumango. Naramdaman kong bigla akong binalot ng malamig na hangin. At sa isang iglap, nawala ang paligid ng baryo. Nang imulat ko ang aking mga mata, ibang mundo na ang nasa harap ko. Nakita ko ang mga punong sobrang taas, kumikislap ang mga dahon na parang gawa sa pilak. Ang mga ilog ay umaagos na parang kristal, malinaw na nakikita ang bawat batong nasa ilalim. Ang hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita kailanman. At ang kalangitan ay may mga ilaw na parang alitap-tap, ngunit mas maliwanag pa kaysa sa mga bituin. "Maligayang pagdating sa aming kaharian," wika ni Boily. Hawak pa rin ang aking kamay. Habang naglalakad kami, napansin kong may mga nilalang na nakatingin sa akin. May mga mukhang tao ngunit masyadong marikit para maging ganap na tao. Ang iba na may pakpak, ang ilan ay may balat na parang kahoy, at may mga matang kumikislap na tila apoy. Ang kanilang mga tingin ay hindi katulad ng mga mata ng mga taga-baryo. Hindi takot, kundi puno ng pagtataka at pagdududa. "Bakit siya kasama ng prinsipe?" Narinig kong bulong ng isa. "Isa siyang mortal. Hindi siya nababagay dito," sagot ng isa pa. Nakaramdam ako ng hiya at kaba, ngunit pinisil ni Boily ang aking kamay, parang sinasabi niyang huwag akong matakot. Dinala niya ako sa gitna ng isang malawak na bulwagan na tila palasyo.
na hinulma mula sa mismong kagubatan. Ang mga haligi ay gawa sa puno, ngunit kumikislap na parang ginto. Ang sahig ay parang salamin na nagbabalik ng refleksyon ng lahat ng dumaraan. Doon niya ako hinarap at marahang nagsalita. Christina, ito ang aking mundo at sa mundong ito, ikaw ang tanging bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ka bahagi nito, ngunit ikaw ang dahilan kung bakit nararamdaman kong buo ako. Nais kong makilala mo pa ako, hindi lamang bilang engkanto, kundi bilang isang nilalang na umiibig sa'yo. Napaiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga salita. Ang harap ng aking mga mata ay para bang isang alamat na binuhay, at ako ang nasa gitna nito. Ngunit naroon pa rin ang tanong na hindi ko kayang sagupin. Kaya ko bang tanggapin ang lahat ng ito? Kaya ko bang yakapin ang isang mundong hindi akin? Habang nakatayo ako roon, biglang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Pumasok ang ilang matatandang engkanto na halatang may kapangyarihan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin, malamig at mapanuri. Prinsipe Boily, wika ng isa, anong kahibangan ito? Bakit mo dinala rito ang isang mortal? Tumindig si Boily, hindi nagpakita ng takot. Dahil siya ang aking pinili. At wala nang makakapigil sa akin. Naramdaman kong lahat ng mata sa bulwagan ay nakatutok sa akin, puno ng pagtutol at panlalait. Sa sandaling iyon, nagsisimula na ang pinakamalaking pagsubok ng aking buhay. Ang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Boily ay kailangang harapin ang hatol ng kanyang sariling mundo. At wala akong kasiguraduhan kung tatanggapin ba nila ako o itatab. Nang tumindig si Boily at ideklara sa harap ng lahat ng engkanto na ako ang kanyang pinili, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na sumunod. Para bang ang buong bulwagan ay huminto sa paghinga at lahat ng mga matang kumikislap ay sabay-sabay na bumaling sa akin. Nakaramdam ako ng matinding kaba, halos hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Nais kong magtago, ngunit wala na akong mapupuntahan. Ako ang sentro ng kanilang pagtutok at ako rin ang dahilan ng kaguluhan na nagsisimula ng bumuo. Hindi maaari mariing sambit ng isa sa mga nakatatanda. Isang mortal ang hindi kailanman pwedeng maging bahagi ng ating lahi. Ang kanyang presensya ay banta sa balanse ng ating mundo. Napasinghap ako, ngunit hindi ako makapagsalita. Parang natuyo ang lalamunan ko. Ngunit si Boily, hindi natitinag. Kung tunay na balanse ang pinangangalagaan ninyo, bakit ninyo ipinagkakait ang karapatan kong pumili ng sarili kong kapareha? Hindi ba't ako ang prinsipe, ang tagapagmana ng ating kaharian? Ngunit may hangganan ang iyong kapangyarihan, Boily. Tugon ng isa pang nakatatanda na may buhok na puti na tila gawa sa liwanag. Kung pipilitin mo ipasok ang isang mortal sa ating mundo, baka tayong mismo ang mapahamak. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapatunay. Kapag pumasok ang dugo ng tao sa ating lahi, may nagaganap na trahedya. Habang nag-uusap sila, ramdam ko ang pagbigat ng paligid. Parang ang bawat salita ng mga nakatatanda ay parang hinahampas ako, pinapaalala na hindi ako nababagay dito. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. At bago ko namalayan, dumaloy na ang luha sa pisngi ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na baka si Boily ang mawalan dahil lamang sa pagpili sa akin. Lumapit siya sa akin. Marahan akong hinawakan sa balikat. Huwag kang matakot, Christina. Hindi ako aatras. Kahit anong gawin nila, pipiliin pa rin kita. Ngunit bago ko pa man maramdaman ang ginhawa ng kanyang salita, biglang nagsimulang gumalaw ang paligid. Mula sa likod ng mga haligi, lumabas ang mga nilalang na hindi kasing marikit tan iba. Ang kanilang balat ay magaspang at ang kanilang mga mata ay pula, puno ng galit at pagtutol. Narinig ko ang kanilang mga tinig, sabay-sabay na umaalingaw. Hindi siya karapat-dapat. Alisin siya rito.
Hindi siya nabibilang sa atin. Parang binibiyak ang puso ko sa bawat sigaw. Ang mga nilalam na ito ay tila handa akong lapitan at itaboy palabas ng kanilang mundo. Napaatras ako, halos mawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Ngunit muling humarang si Boily. Nakatayo sa gitna ko at ng mga galit na engkanto. Kapag sinaktan ninyo siya, ako mismo ang inyong kalaban. Mariin niyang sigaw at ang tinig niya ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng tensyon. Ramdam ko na hindi natapos ang lahat sa kanyang deklarasyon. Alam kong nagsisimula pa lang ang aking tunay na pagsubok. Pagbalik namin mula sa kaharian, halos hindi ako makapaniwala sa lahat ng nasaksihan ko. Habang naglalakad ako pabalik sa baryo, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga matang tumingin sa akin ng may pagdududa at galit. Hindi lang pala simpleng ugnayan ang pinasok ko, kundi isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng dalawang mundo. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ni Lola. Nakita niya ang pagod at luha sa aking mukha. "Apo, saan ka galing? Ano ang ginawa mo?" Hindi ko na naitago. Kumupo ako at buong kabigatan kong ikinuwento ang lahat. Ang kaharian ng mga engkanto, ang kanilang kagandahan at takot, at higit sa lahat, ang pagtutol ng marami sa pagpili ni Boily sa akin. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang mga mata ni Lola na unti-unting napupuno ng luha. "Sinabi ko na sa iyo, Christina," mahinahon niyang wika. "Kapag napalapit ka sa kanila, hindi mo na basta makakayanan umiwas. At ngayon, ikaw na mismo ang nasa gitna ng lahat." Napahawak ako sa aking dibdib. Dama ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam kong hindi na madali ang daan na tatahakin ko. Ang pagpili ay hindi na lamang tungkol sa damdamin, kundi tungkol na rin sa kinabukasan ng dalawang mundong magkaiba, ngunit ngayon ay nagtatagpo sa akin. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, paulit-ulit kong naririnig ang mga sigaw ng mga engkanto at ang mariing tinig ni Boily na ipinagtatanggol ako. Ramdam ko ang pagmamahal niya, ngunit ramdam ko rin ang bigat ng lahat ng nakasalalay sa pagpiling iyon. Ang puso ko'y nahahati, hindi alam kung susunod sa bulong ng damdamin o sa bigat ng katotohanang ako'y isang mortal lamang na maaaring hindi kailanmang tanggapin ng kanilang mundo. Ngunit sa kaibuturan ng aking sarili, alam kong darating ang sandaling wala na akong magagawa kundi pumili. At sa sandaling iyon, kailangan kong maging handa sa lahat ng kahihinatnan. Mula nang ibalik ako ni Boily sa baryo, matapos ang unang pagkakataon kong makita ang kanilang kaharian, hindi na nawala sa isip ko ang mga nakita at narinig ko. Parang bumukas ang isang pintuan na hindi na pwedeng isara. Ang bawat kulay ng kanilang mundo, ang mga matang puno ng pagtutol at ang lakas ng tinig ni Boily nang ipagtanggol ako, lahat iyon ay bumabalik sa bawat pagsara ko ng mga mata. Ngunit higit sa lahat, paulit-ulit na nag-uukit sa puso ko ang kanyang pangako na hindi siya uurong kahit tutulan siya ng kanyang sariling lahi. Isang gabi, muling nagpakita si Boily. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa mga paligoy-ligoy, bagkus ay diretsahan niyang sinabi ang dahilan ng kanyang pagdating. "Christina," wika niya, "alam kong mas lalong lumalala ang bulungan ng mga tao sa baryo at alam ko ring nararamdaman mong hindi ka naligtas dito. Pero nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay na hindi pa nakita ng iba. Isang lugar sa aming mundo na tanging mga may tiwala lamang sa akin ang nakakapasok." Natahimik ako at tiningnan siya ng diretsyo. "Bakit kailangan ko iyong makita, Boily?" tanong ko, pilit na pinapakalma ang nanininig kong tinig. "Dahil doon," sagot niya, "makikita mo kung gaano ko kamahal ang aking pinoprotektahan at makikita mo kung bakit gusto kitang maging bahagi nito." Hindi ko na siya tinanggihan.
Sa puso ko, alam kong kailangan kong makita ang lahat upang maliwanagan kung tama ba ang direksyon ng damdamin kong patuloy na lumalalim para sa kanya. Kaya sumama ako. Sa isang iglap muli akong binalot ng malamig na hangin at dinala sa kanyang mundo. Ngunit hindi ako dinala ni Boily sa palasyo gaya noong una. Sa halip, dumiretso kami sa isang lihim na hardin nakatago sa gitna ng kagubatan ng mga engkanto. Doon tumambad sa akin ang isang tanawin na hindi ko kayang ilarawan ng sapat. Ang mga bulaklak ay kumikislap na parang mga bituin na nakabaon sa lupa. Ang mga punong kahoy ay may dahong kulay ginto at pilak na kumikintab sa liwanag ng buwan. At sa gitna nito ay may isang lawa na tila salamin. Ngunit sa tuwing titingnan mo, ipinapakita nito ang mga alaala ng isang tao. Dito ako tumatakas kapag hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng pagiging prinsipe, marahang wika ni Boily. Dito ako nag-iisip, dito ko nararamdaman na ako'y higit pa sa titulong ipinanganak sa akin. At ngayon gusto kong ikaw ang makasama ko dito. Lumapit ako sa lawa at sa pagyuko ko nakita ko ang sarili kong refleksyon. Ngunit hindi lang ako ang naroon. Sa tabi ko ay si Boily. Nakatingin sa akin ng may ngiti. Para bang sinasabi niyang ako ang dahilan kung bakit nabuhay ang lahat ng damdaming iyon sa kanya. Bakit mo ipinapakita ito sa akin? Tanong ko. Ramdam ko ang bigat ng lahat ng nangyayari. Dahil gusto kong malaman mo na hindi kita niloloko. Ang nararamdaman ko ay higit pa sa pagnanasa o paghanga. Ito'y pag-ibig, Christina. Isang pag-ibig na handa kong ipaglaban-laban sa lahat. Maging sa aking sariling lahi. Napatitig ako sa kanya at hindi ko maitago ang mga luha ko. Totoo, natatakot ako. Natatakot akong baka kapag pinili ko siya, hindi ko na muling makita ang mundo ko, ang baryo, si Lola. Ngunit natatakot din akong baka kapag iniwasan ko siya, mawala sa akin ang tanging damdamin na ngayon ko lang tunay na naramdaman. Habang nag-uusap kami, bigla kong napansin ang mga anino sa paligid. May mga matang muli na namang nakamasid. Mga engkanto na ayaw sa akin na mula pa noong unay nakikita ko ng hindi sang-ayon. Ngayon ay naroroon na naman sila. Tila nagbabantay, tila naghihintay ng pagkakataon upang gumawa ng hakbang. Boily, mahina akong bulong. Hindi ba't sinabi mo na hindi ako ligtas kapag nalaman nilang pinili mo ako? Bakit mo pa ako dinadala rito kung alam mong sinusundan tayo? Tumindig siya at marahang humawak sa aking kamay. Dahil hindi ako natatakot at gusto kong ipakita sa kanila na hindi nila ako kayang diktahan. Kung itataboy nila ako dahil pinili kita, handa akong mawala sa kanila. Pero hindi ako handang mawala ka. Sa sandaling iyon, ramdam kong lumalim ang aking pagkakatali kay Boily. Ngunit kasabay nito ay naramdaman ko rin ang lalong pagbigat ng aking sitwasyon. Hindi na lamang ako isang dayo sa baryo. Ako na ngayon ang babaeng nasa gitna ng galit ng mga engkanto at ng takot ng mga tao. Ako ang naging dahilan ng kaguluhan na maaaring magdulot ng pagkawasak sa dalawang magkaibang mundo. Nang bumalik kami sa baryo, hindi ko na naitago kay Lola ang aking pag-iyak. Nakita niya ang pamumula ng aking mga mata at agad niya akong niyakap. Apo, nakikita ko na ang iyong pinagdadaanan. Pero sana, bago ka tuluyang magdesisyon, isipin mo muna kung hanggang saan ang kaya mong isakripisyo. Dahil hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatapos sa saya. Minsan, ito'y humahantong sa pinakamabigat na pasya. Habang nakahiga ako ng gabing iyon, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Handa ba talaga akong iwan ang lahat para kay Boily? O dapat ko bang talikuran siya bago pa lumala ang lahat? Ngunit sa bawat tibok ng puso ko, malinaw ang isang bagay. Hindi ko na kayang itanggi ang damdamin ko para sa prinsipe ng mga engkanto. At alam kong darating ang panahon na kakailanganin ko na talagang pumili, kahit gaano pa kasakit ang magiging kapalit. Wala nang ipakita sa akin ni Boily ang kanyang lihim na hardin, lalo akong nalito sa nararamdaman ko. Habang tumatagal,
Mas lalo kong naiintindihan ang lalim ng kanyang pagmamahal. Ngunit kasabay nito ay lumalaki rin ang bigat ng mga babala at paninindak na nakapalibot sa amin. Hindi na lang ito tungkol sa amin dalawa. Ang bawat kilos namin ay sinusundan ng mga matang hindi ko nakikita at ang bawat hakbang ko sa baryo ay tila bagahe na rin sa mga tao. Isang gabi habang nakaupo ako sa harap ng lamparang nakasabit sa aming balkonahe, lumapit si Lola. Tahimik siyang tumabi sa akin. At sa bawat tiktak ng oras ay ramdam kong may laman ang kanyang mga mata. Christina, marahan niyang wika. Alam kong mahal mo siya. Kita ko sa mga mata mo tuwing binabanggit mo ang prinsipe. Pero kailangan mong alalahanin na hindi lahat ng pagmamahal ay madaling ipaglaban. Minsan ang puso ang bumibigay, pero ang mundo ang tumatanggi. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, pinakinggan ko lang ang mga kuliglig na parang nakikisabay sa bigat ng aming usapan. Totoo ang kanyang mga salita at sa kaloob-looban ko, alam kong darating ang oras na kailangan ko talagang pumili. Ngunit paano kung parehong masakit ang pagpipilian? Kinabukasan, muling nagpakita si Boily. Hindi na siya nagpakita sa gubat o sa dilim, kundi diretsong lumapit sa akin sa may ilog kung saan ako nag-iigib ng tubig. Kita ko sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Christina, seryoso niyang sabi, hindi na natin maiiwasan ang desisyon. Sinabi na ng mga nakatatanda sa aming konseho na hindi nila tatanggapin ang ating ugnayan. Kung ipipilit ko, ituturing akong traidor. At kung pipiliin mo akong iwan, mawawala lahat ng pinaglaban ko. Tumigil ako sa pagbubuhat ng timba at tinitigan siya. At kung pipiliin kita, Boily, ano ang mangyayari sa akin? Hindi ba't baka hindi na ako makabalik sa mundong ito? Humakbang siya palapit at marahang hinawakan ang aking mukha. Oo, maaring ganoon, pero pangako, hindi kita pababayaan. Hindi ka mawawala, kundi magiging bahagi ng isang mas malaking mundo. Ngunit kailangan kong marinig mula sa iyo mismo, Christina. Ako ba ang pipiliin mo? Para akong pinagsakan ng napakabigat na bato. Hindi ako makapagsalita. Sa isang banda, naroon ang pagmamahal na malinaw kong nararamdaman para kay Boily. Isang damdaming bago totoo at mas matindi kaysa alinman sa naranasan ko. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang mukha ni Lola, ang baryo, at lahat ng iniwan ko mula nang pumasok ako sa ugnayang ito. Napaluha ako at sa gitna ng aking pag-iyak, marahan kong nasabi, hindi ko alam, mahal kita, Boily, pero natatakot ako. Natatakot akong mawala. Natatakot na baka kapag pinili kita, mawala ang lahat ng nakasanayan ko. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, hinawakan niya ang aking mga kamay ng mas mahigpit. Hindi kita pipilitin, pero tandaan mo, Christina, darating ang panahon na hindi ka na maaaring mag-atubili. At sana, sa oras na iyon, piliin mo ako. Pagbalik ko sa bahay, hindi ko mapigilan ang bigat ng loob ko. Kinuwento ko kay Lola ang lahat. At habang nagsasalita ako, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Apo, sabi niya, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pero sana wag mong kalimutan na ikaw ay tao. May mga ugat ka rito, may pamiling umaasa sa iyo. Pinili mo siyang sundan, baka hindi mo na kami muling makita. Buong magdamag akong hindi nakatulog. Sa aking isipan, paulit-ulit ang mukha ni Boily at ang mga mata niyang puno ng pag-ibig at pangungusap. Ngunit kasabay noon, naroon ang mga tinig ng mga tao sa baryo. Ang takot nila, ang galit ng kanyang lahi. Ako ang nasa gitna ng dalawang mundong hindi kailanman nagtagpo. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa palengke, napansin kong mas dumami ang mga matang nakamasid. May mga babaeng nagbubulungan, mga lalaking nakatingin ng may halong takot at agutya. Siya ang babae ng engkanto, narinig kong bulong ng isa. Kapag hindi siya nawala, baka ang buong baryo ang madamay. Ramdam kong unti-unti nang hindi ako tinatanggap ng sariling komunidad.
Sa aking pag-uwi, muli kong naalala ang sinabi ni Boily. Darating ang panahon na kailangan ko ng pumili. At habang pinagmamasdan ko si Lola na abala sa paghahanda ng hapunan, naisip ko kung kaya ko ba talagang iwan siya. Ngunit sa parehong oras, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na humihingi ng kasagutan, na tila ba malinaw na sinasabi kung sino ang nais nito. At sa sandaling iyon, alam kong papalapit na ang araw ng desisyon. Isang araw na wala ng atrasan. Isang araw na magtatakda kung saan ako tunay na nabibilang sa mundo ng mga tao o sa piling ng prinsipe ng mga engkanto. Hindi ko namalayan ang mga araw na lumipas matapos akong kausapin ni Boily tungkol sa pagpili. Parang bawat umaga na bumabangon ako, may bigat na agad sa dibdib ko. Kahit simpleng gawain gaya ng pag-iigib ng tubig o pagtulong kay Lola sa kusina, hindi na nagiging normal. Laging may kasamang tanong, hanggang kailan ako makakapagpigil at ano ang mangyayari kapag dumating na ang oras na hindi ko na kayang umiwas. Minsan, nakatingin ako sa salamin at halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Ang dating dalagang galing Maynila na sanay sa simpleng abala ng syudad ay ngayon puno ng manalihim at hiwagang hindi ko man lang naisip na maaari kong maranasan. Ang mga mata ko ay laging naghahanap sa dilim, umaasang baka muling sumulpot si Boily. Ngunit kasabay nito may kaba na baka makita siya ng iba. At sa oras na iyon, wala na akong magagawa para ipagtanggol siya. Isang gabi, nang hindi ko na kayang tiisin ang bigat sa loob ko, lumabas ako ng bahay at naglakad papunta sa gilid ng gubat. Hindi ko siya tinawag, ngunit alam kong darating siya. At hindi nga ako nagkamali. Mula sa dilim, sumulpot siya. Gaya ng dati, ngunit ngayon ay may bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mukha. Christina, mahinahon niyang wika, hindi na ako makakapagpaligoy-ligoy pa. Gusto kong marinig mula sa iyo kung saan ka tatayo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kapalaran nating dalawa. Nanginginig ang kamay ko habang sinasagot ko siya. Mahal kita, Boily. Hindi ko na kayang itanggi iyon. Pero natatakot ako. Natatakot akong kapag pinili kita, mawala ang lahat ng mayroon ako. Si Lola, ang baryo, ang mundo kong nakasanayan. Lumapit siya at hinawakan ang aking pisngi. Ang malamig niyang haplos ay may hatid na kakaibang ginhawa. Kung ako ang pipiliin mo, hindi ka mawawala. Oo, hindi na magiging madali. Oo, may mawawala. Pero may kapalit na mas malaki, ang pagkakataon na mamuhay sa mundong hindi kailanman kayang maabot ng iba. Isang buhay na magkasama tayong haharapin, anuman ang ipataw ng aking lahi. Nagpatuloy siya, mas matatag ang kanyang tinig. Kung hindi mo ako pipiliin, tatanggapin ko iyon. Ngunit ibig sabihin noon, tuluyan na kitang bibitawan. At kung bibitawan kita, Christina, wala nang pagkakataon na magbabalik pa ako. Dahil iyon ang batas ng aming mundo. Parang biglang bumagsak ang lahat ng bigat sa balikat ko. Ang damdamin ko ay naghahalo. Takot, pag-ibig, pangarap, at pagkafulong. Ramdam kong ito na ang oras na sinasabi niya noon. Ang oras ng pagpili. Napalunok ako at pinilit maging matatag. Kung pipiliin kita, Boily, handa ka bang isuko ang lahat para sa akin? Hindi ba't ikaw ang susunod na prinsipe ng inyong kaharian? Hindi ba't kapag iniwan mo iyon, hindi lang ikaw ang mawawala kundi pati ang pagkakataon mong magbigay ng pamumuno sa iyong lahi? Tinitigan niya ako ng matagal bago sumagot. Handa akong isuko ang lahat. Ano ba ang halaga ng korona kung wala ang pusong nagbibigay kahulugan sa akin? Ano ba ang halaga ng pamumuno kung sa bawat araw wala ang taong pinakamahalaga? Hindi ko napigilang mapaluha. Ang bawat salita niya ay parang naglalagay ng apoy sa dibdib ko. Ngunit kasabay nito, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Kung tatanggapin ko ang kanyang alok, hindi lamang isang simpleng hakbang ang gagawin ko. Isa itong pagtalon sa isang bangin na hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Hindi pa ako handa, mahina kong sabi.
Halos hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Mahal kita, pero hindi ko alam kung kaya ko na talagang iwan ang lahat. Kailangan ko pa ng panahon. Nakaramdam ako ng bigat sa kanyang katahimikan, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya ng mapait at marahang tumango. Naiintindihan ko, bibigyan kita ng panahon. Pero Christina, tandaan mo, hindi maghihintay ang aking lahi ng walang hanggan. Kapag dumating ang huling pagpupulong ng aming konseho, wala na akong magagawa. Kailangan kong mamili, ikaw o ang trono. At sa mga salitang iyon, unti-unti siyang naglaho sa harap ko. Iniwan akong nakatayo sa gilid ng gubat, humahagulhol sa dilim. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang bigat ng pagpiling hinihingi niya o ang kaalamang darating ng araw na baka mawala siya sa akin ng tuluyan. Pag-uwi ko, nadatnan kong gising pa si Lola, naghihintay sa akin. Agad niyang nakita ang pamumugto ng aking mga mata at hindi na niya kinailangang tanumin. Umupo ako sa tabi niya at doon bumigay ang lahat ng luha ko. Hinaplos niya ang aking buhok at mahinahon niyang sabi, "Apo, ang puso ay marunong pumili, pero ang utak ang magtuturo kung paano mabuhay sa pinili. Huwag kang matakot, kapag dumating ang oras, malalaman mo kung ano ang tama." At doon alam kong papalapit na ang sandali ng huling desisyon. Isang desisyon na hindi lang magtatakda kung kanino ako, kundi kung saan na talaga ako nabibilang, sa mundo ng tao o sa kaharian ng mga engkanto. Lumipas ang mga araw at lalo lamang akong nababahala. Kahit hindi pa dumarating ang huling pagpupulong ng mga engkanto na binanggit ni Boily, ramdam kong palapit na ng palapit ang oras ng lahat ng bagay. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na binibigyan ako ng huling pagkakataon upang magpasya. Ngunit habang tumatagal, ay mas lalo lamang akong naguguluhan. Ang damdamin ko para kay Boily ay hindi na matitinag, ngunit ang takot sa mga babala ni Lola at sa pagtutol ng kanyang mundo ay lalong bumibigat. Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng bintana, bigla kong narinig ang mga yabag mula sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Lola, hawak ang isang maliit na sisidlan na gawa sa luma at kupas na tela. "Christina," marahan niyang sabi, "may dapat kang malaman." Umupo siya sa tabi ko at binuksan ang sisidlan. Sa loob noon ay may lumang rosaryo at ilang piraso ng papel na tila luma at halos punit-punit. Ang mga ito ay naiwan sa akin ng iyong lolo bago siya pumanaw. Noon pa man, kilala na ng ating pamilya ang mga nilalang na hindi nating nakikita. Ang lahi natin, apo, ay matagal nang may ugnayan sa kanila. Hindi ko na ikinuwento sa iyo noon dahil ayaw kitang takutin. Ngunit na yung ikaw mismo ang nasasangkot, kailangan mong malaman. Napatingin ako kay Lola, nagulat sa kanyang mga sinabi. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Na hindi ito unang pagkakataon?" Tumango siya, mabigat ang mukha. "Ang iyong lolo ay minsang inalok ng isang diwata na sumama sa kanyang kaharian, ngunit pinili niyang manatili rito kasama ako. Mula noon, lagi naming nararamdaman ang presensya nila. Kaya't nang makita ko ang mga mata mo na puno ng lihim, alam kong naulit muli ang kwento, ngunit ngayon ay ikaw ang nasa gitna." Nabigla ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na ang pamilya ko pala ay dati nang konektado sa mga nilalang na ngayon ay sinusubukan kong unawain. Ngunit kasabay ng gulat ay may kaunting ginhawa. Hindi pala ako nag-iisa, may pinagmulan ang lahat ng ito. Kinabukasan, muli akong tinawag ni Boily. Dinala niya ako sa gitna ng gubat, sa lugar kung saan unang nagtagpo ang aming mga mata. Ngunit ngayon ay hindi lamang kami dalawa. Nandoon din ang ilan sa kanyang mga kapanalig, mga engkantong mukhang may tiwala sa kanya at nakatingin sa akin nang walang halong galit. "Christina," sabi ni Boily, "gusto kong ipakita sa iyo na hindi lahat ay laban sa atin. Mayroon ding handang tumanggap sa iyo dahil nakikita nila kung gaano kita kamahal.
Isang babae na may pakpak na parang gawa sa liwanag ang lumapit at ngumiti sa akin. Kung ito ang nais ng prinsipe, handa kaming ipaglaban ang iyong lugar dito. Ngunit kailangan mong patunayan na ikaw ay may tapang at katapatan. Ang aming mundo ay hindi tumatanggap ng mga pusong nagdadalawang isip. Nanginig ang tuhod ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung anong klase ng pansubok ang hinihintay. Ngunit alam kong hindi na ito tungkol lamang sa pag-ibig. Kailangan kong ipakita na kaya kong tumayo sa gitna ng mundong hindi akin. Kinagabihan habang naglalakad pa uwi, naramdaman kong sinusundan na naman ako. Ngunit hindi ito ang presensyang malamig ni Boily. Mas mabigat ito, puno ng puot. Nang lingunin ko, nakita kong may 3 engkanto na pulang-pula ang mga mata. Nakatitig sa akin na parang nais akong lamunin. Ikaw ang dahilan ng kaguluhan sa aming mundo, sabi ng isa, malamig ang boses. Kung hindi ka mawawala, magwawasak ang lahat. Natidilan ako, halos hindi makagalaw, hanggang sa biglang lumitaw si Boily at humarang sa harap ko. Hindi ninyo siya gagalawin. Sigaw niya at ang tinig niya ay umalingangaw na parang kulog. Nag-atrasan ang 3, ngunit hindi pa rin nawala ang apoy ng kanilang mga mata. Niyakap ako ni Boily nang mahigpit at ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Nakikita mo na ba, Christina? Hindi madali ang pipiliin mo. Ngunit kung ako ang pipiliin mo, ipaglalaban kita hanggang sa huling hininga. Pag-uwi ko, halos bumigay na ang tuhod ko sa pagod at takot. Naghintay si Lola sa pintuan at nang makita niya ang aking itsura, niyakap niya ako ng mahigpit. Apo, mahina niyang sabi, kung totoo ngang mahal ka niya at handa siyang isuko ang lahat, baka siya nga ang kapalaran mo. Pero bago mo sabihin oo, siguraduhin mong handa kang isakripisyo ang sarili mong mundo. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong naririnig ang mga salita ni Boily at ni Lola. Sa harap ko ay nakalatag ang 200, ang mundong nakasanayan ko at ang mundong puno ng hiwaga. At alam kong sa lalong madaling panahon, kailangan ko nang pumili dahil kapag hinayaan kong lumampas ang sandali, baka wala na akong karapatang magpasya. Dumating ang araw na pinakakatakutan ko. Maaga pa lamang ay may kakaibang katahimikan na bumabalot sa baryo. Wala ang karaniwang ingay ng mga manok at maging ang ihip ng hangin ay tila may dalang bigat. Ramdam kong may mangyayaring hindi ko na maiiwasan. Habang nag-iigib ako ng tubig, naramdaman kong muli ang presensyang iyon at nang lingunin ko, nandoon na si Boily. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga mata ay makikita ang mabigat na pasya. Christina, sabi niya, ito na ang oras na sinasabi ko. Tinawag na ako ng aming konseho. Nais nilang marinig ang huling salita ko at nais nilang makita kung sino ang pipiliin ko. Ikaw ba o ang trono? Hindi ko agad masagot. Ang puso ko ay kumakabog ng sobra at ang lalamunan ko'y tila natuyo. Alam kong hindi na ako maaaring umatras. Sa pagkakataong ito, kailangan ko nang sabihin kung saan ako tatayo. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang bibig ko, hinawakan niya ang aking kamay at marahang ngumiti. Huwag kang matakot, nasa tabi mo ako. Muli akong dinala ni Boily sa kaharian ng mga engkanto. Ngunit ngayon ay ibang-iba ang pakiramdam. Ang mga nilalang na dati nagtataka lamang sa akin ay ngayon ay lantaran ng nakatingin ng may pagtutol at pagkamuhi. Sa pagpasok namin sa bulwagan, ramdam ko ang titig ng bawat isa. Ang mga mata nila ay parang nagsasabing wala akong karapatang tumayo sa lugar na iyon. Umupo ang mga nakatatanda sa kanilang mga trono na yari sa kahoy at hiyas na kumikislap. Ang pinakamatanda sa kanila ay tumayo at nagsalita. Prinsipe Boily, panahon na para mamili. Ang iyong ugnayan sa mortal na ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa ating lahi. Kapag ipinagpatuloy mo ito, ang iyong pamumuno ay hindi nakikilalanin. Tumindig si Boily, matatag at walang bahid ng takot. Kung iyon ang kapalit, handa akong isuko ang lahat. Sapagkat ang pinili ko ay si Christina
at wala nang makakapigil sa akin. Nagkaroon ng bulungan, maiingay at puno ng pagtutol. Ang ilan ay halos sumigaw, sinasabing kamalian ang desisyong iyon. May ilan namang tahimik na nakatingin lamang, para bang nag-aabang kung hanggang saan ako aabot. Ako na may halos hindi makahinga. Ang bigat ng mga salita ni Boily ay parang dumadagundong sa puso ko. Ngunit kasabay nun ay ang takot na baka hindi nila kami hayaang lumabas ng kahariang iyon ng ligtas. Isang matandang engkanto na may mahaba at kumikislap na balbas ang nagsalita. Kung ito ang iyong pasya, prinsipe, hayaan mo ang mortal mismo ang sumubok ng aming pagsubok. Kung siya'y tatayo sa gitna ng aming harapan na walang takot, tatanggapin namin na siya'y karapat-dapat. Ngunit kung siya'y madadala ng pangamba at lilisan, ituturing namin na wala siyang lugar dito at ikaw ay mawawalan ng dangal. Nanginginig ang buong katawan ko, ngunit naramdaman kong hinawakan ni Boily ang aking balikat. Christina, wala kang kailangang gawin, kundi maging ikaw. Walang makakabali sa iyo kung totoo ang iyong puso. Huminga ako ng malalim at tumayo sa gitna ng bulwagan. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Lahat ng titig ay parang kutsilyong humihiwa sa aking pagkatao. Narinig ko ang mga bulong. Isa siyang mortal lamang. Wala siyang karapatang tumayo rito. Hindi siya para sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong tumingala. Pinilit kong ipakita na hindi ako matitinag. Hindi ko alam kung paano ninyo ako huhusgahan. Sabi ko, pilit na pinatatag ang aking tinig. Alam kong hindi ako katulad ninyo at alam kong hindi ako kabilang sa inyong mundo. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ko itinanggi ang damdamin ko para kay Boily. Kung ito ang dahilan para hatulan ninyo ako, tatanggapin ko. Ngunit hindi ko tatalikuran ang pagmamahal na totoo. Nagkaroon ng katahimikan at sa sandaling iyon para bang huminto ang lahat. Nakita kong nakatitig ang mga nakatatanda sa akin, hindi makapagsalita. Si Boily na may nakatingin sa akin na may halong pagmamataas at pagmamahal. Maya-maya ay tumindig muli ang pinakamatanda. Kung ganoon, ang babae ay may tapang. At kung tunay ngang totoo ang kanyang pusi, sino tayo upang hadlangan? Ngunit tandaan mo, Prinsipe Boily, ang pagpiling ito ay may kapalit. Hindi ka na ang susunod na hari ng ating kaharian. Tumango si Boily, hindi nagdalawang isip. Hindi ko kailangan ng trono. Ang kailangan ko ay siya. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ng iba, ngunit naroon din ang unti-unting pagtanggap. Hindi lahat, ngunit sapat para hindi nila kami itaboy. Ang ilan ay umiling. Ngunit ang ilan ay tila bang nakakita ng bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nabunutan ako ng tinik. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit alam kong ang unang hakbang ng pagtanggap ay nagsimula na. At sa tabi ko, nakatayo si Boily, handang isuko ang lahat para sa akin. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na mga araw ang magpapakita kung kaya ko talagang yakapin ang mundong ito at kung kaya kong harapin ang kapalit ng pagpiling ito. Nang ideklara ng mga nakatatanda na hindi na magiging hari si Boily, kapalit ng pagpili niya sa akin, ramdam ko ang bigat ng desisyon niya. Para bang tinanggalan siya ng lahat ng bagay na itinakda para sa kanya mula pagkasilang. Ngunit sa kanyang mukha ay wala akong nakitang pagsisisi. Sa halip, nakita ko ang katahimikan at katiyakan sa kanyang mga mata na para bang iyon ang pinakamatagal na niyang hinihintay. Ang bulwagan ay napuno ng halo-halong reaksyon. May mga engkanto na tumalikod, hindi matanggap ang pasya ng kanilang prinsipe. Ngunit may unding iilang na nahimik at tumingin sa akin ng may kakaibang paggalang. Dinala ako ni Boily palabas ng bulwagan at doon kami tumigil sa harap ng malalaking puno na kumikislap ang mga dahon. Hinawakan niya ang aking kamay at marahang nagsalita. Christina, wala nang atrasan ito. Pinili na kita at alam kong hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Pero hanggang matakot, kasama mo ako.
Napaluha ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kabuuan ng kanyang sakripisyo. Bakit mo kaya akong mahal ng ganito, Boily? Mayroon ka namang lahat at ako'y isang mortal lamang. Ngumiti siya, isang niting puno ng lambing. Dahil sa mundo kong punong-puno ng hiwaga, ikaw ang tanging bagay na totoo. Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali ang lahat. Bumalik ako sa baryo kasama si Boily at hindi maikakaila na nagdulot ito ng matinding takot sa mga tao. Tuwing dumadaan kami, napapaatras sila, may mga nagdadasal, may mga nagtatago ng mga bata. Ramdam kong hindi nila matanggap na isang tulad ko ay kaagapay ng isang nilalang na kinatatakutan nila. Si Lola lang ang tumanggap ng buo, bagaman kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang gabi, kinausap niya ako habang sabay kaming naglalagay ng ulin sa kalan. Apo, nakita ko ang pagpili mo. Nakita ko rin ang sakripisyong ginawa ng prinsipe para sa iyo. Ngunit sana, huwag mong kalilimutan ang sarili mong pagkatao. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagsama sa isa't isa, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng iyong pagkakakilanlan. Natahimik ako sa kanyang mga salita. Oo nga, totoo ang pagmamahal ko kay Boily, ngunit alam kong hindi ibig sabihin nito kailangan kong talikuran ang lahat ng pagkatao ko bilang tao. Kailangan kong hanapin ang paraan kung saan maaari kong mapanatili ang sarili ko kahit nasa piling na ako ng isang mundo na hindi akin. Samantala, sa kaharian ng mga engkanto, nagsimula ang mga pagsupok. Hindi lahat ay kontento sa naging pasya ng konseho. May ilan na lantaran ng nagpapakita ng pagtutol. Sa bawat pagbisita ko roon, ramdam kong sinusubok nila ako, ang kanilang mga titig ay mabigat. Ang kanilang mga bulong ay puno ng paninira. May isang pagkakataon na isang grupo ng engkanto ang sadyang humarang sa daan namin ni Boily. Mortal, sabi ng isa, hindi ka karapat-dapat. Hindi mo mauunawaan ang bigat ng mundong ito. Bago pa ako makapagsalita, sumagot si Boily. Hindi ninyo siya huhusgahan. Ang tapang niya ang nagpapatunay na mas higit pa siya sa iba. Ngunit sa kaloob-looban ko, naramdaman ko ang kirot. Totoo ba ang sinasabi nila? Karapat-dapat ba talaga ako? Lumipas ang mga linggo at lalo pang lumalim ang ugnayan namin ni Boily. Natutunan kong unawain ang kanilang mundo, ang mga alituntunin, ang mga lihim at ang ganda sa likod ng mga takot. Naging mahirap, ngunit natutunan kong tumindig sa sarili kong paraan. Hindi para ipakita na ako'y higit, kundi para ipakita na ang puso kong nagmamahal ay hindi basta-basta matitinag. Isang gabi, muling ipinatawag ng konseho si Boily. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para husgahan siya, kundi para magsabi ng kanilang huling pasya. Prinsipe, wika ng pinakamatanda, ang pagpili mo ay hindi maitatanggi. Kang mortal na babae ay nagpakita ng tapang at katapatan. Hindi lahat sa amin ay sang-ayon, ngunit ang ilan ay nakakita ng bagong liwanag sa kanya. Kaya't narito ang aming kasunduan, tatanggapin siya, ngunit may kondisyon. Kailangang pangalagaan ninyong dalawa ang ugnayan ng ating mundo at ng kanilang mundo. Kapag may pagkakamali, hindi lamang kayo ang mananagot, kundi pati na ang dalawang mundong ito. Ramdam kong bumigat ang responsibilidad na ibinigay nila. Hindi lang pala tungkol sa pagmamahal ang lahat ng ito. Tungkol din ito sa balanse ng dalawang mundong magkaiba, ngunit na yon ay pinagtagpo. Pagkatapos ng pagpupulong, niyakap ako ni Boily. Narinig mo ang sinabi nila, Christina. Hindi na lang ito tungkol sa atin. Tungkol na rin ito sa lahat. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Magkasama natin itong haharapin. Sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa kalangitan, naramdaman kong ang kwento ko bilang isang simpleng dalaga mula sa Maynila ay tuluyan nang nagbago. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari, ngunit sigurado ako sa isang bagay, handa akong yakapin ang bago kong kapalaran. At sa tabi ko, naroon si Boily, ang prinsipe ng mga engkanto, na pinili ako sa kabila ng lahat ng pagtutol at panganib.
At doon nagsimula ang isang bagong yugto. Hindi na lamang tungkol sa aming pagmamahalan, kundi tungkol sa pagiging tulay ng dalawang magkaibang mundo.